Greetings po mga kababayan, narino sa mga oras na ito. Kayo at inyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan. Si Atty. Ruel po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ninyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, ang pag-usapan po natin ngayon sa episode na ito, again, may kinalaman po ito sa usaping mana between at saka among yung uh, mga surviving spouse, at saka yung mga collateral relatives o kapatid ng pumanaw na may asawang pumanaw na. Kasi ah, tulad ng sinasabi natin lagi, 'di ba? Tandaan natin ang mga compulsory heirs, sino ba 'yan? Ito po yung mga tagapagmana, na sinasaad ng batas, dun sa mga pumanaw na. Sino po yung mga tagapagmana? Ito po ay tinatawag nating compulsory heirs, 'no? Kaya compulsory ay hindi po sila dapat, mapagkaitan, ng kanilang legitim o bahagi ng kanilang mana. Kaya compulsory. Protected po sila ng batas. Sino ba naman itong mga compulsory heirs? Siyempre po 'yan, 'no? Nandiyan po yung mga surviving spouse, 'no? Primarily, yung asawa, 'no? Yung byudo o byuda, okay? At yung kanilang mga anak, okay? Now, in default, halimbawa, eh, ano yun, ang pumanaw ay walang asawa at anak, sino ba yung kanilang compulsory heirs? Ay ito pong kung buhay ang magulang po nila, ay yung magulang po nila ang kanilang compulsory heir. Okay? Sila po yung magsasucceed doon sa pumanaw. Now, in the absence, in default of halimbawa, wala siyang magulang na pumanaw na rin at wala siyang asawa at anak, sinong magmamana na kanyang mga naiwang ari-arian? Siyempre, yung mga collateral relatives. Sino po yan? Yung kanya po mga kapatid. Okay? So at sila po ay equal sharing po sila dun sa naiwang ari-arian ng kanilang kapatid na pumanaw na walang asawa at anak at wala na rin ang kanilang mga magulang. Okay? Now, ito po may kinalaman ito po yung basehan po natin ngayon sa ating video nito. Okay? Ito po may sulat po sa atin ni Bulinaw Pride. Bulinaw Pride. So, I hope I read it correctly. Okay, sabi niya, Attorney, meron pong akong i-clarify. Asawa ko merong minana noong dalaga pa. Siya po ay meron siyang kalahati na kapatid. ah, Dalawa po sila. So in short, co-owner sila, no? Yung pumanaw niyang asawa at saka yung kapatid. Okay? Nakalagay daw ito sa tax declaration certificate. So ibig sabihin hindi pa titled yung lupa. Okay? Ngayon po, gustong suluhin kasi pumanaw ng kanyang asawa, gustong suluhin po ng hipag ko. Ang sabi niya sa akin, wala daw po akong karapatan sa lupa kasi namayapan na ang kapatid ko. Ah, Pakisagot po, sa aking katanungan. God bless. Alright. So una, tulad ng nasabi natin kanina, ay, ay, ay ang surviving spouse, sino ba yun? Yung byudo o yung byuda, may ituturing silang compulsory heir. Okay? So, ibig sabihin, hindi sila pwedeng pagkaitan ng mana. So, hindi tama yung pananaw ng kapatid o yung hipag mo na dahil pumanaw na ang inyong asawa o kanyang kapatid, ay mapupunta sa kanya yung kalahati, na ownership, share ng inyong asawa. Hindi po yun. And kanino mapupunta po yan? Ay mapupunta po yan sa inyo at saka sa inyong mga anak. Although hindi naman maliwanag dito kung may mga anak ba kayo. So, mapupunta yan sa inyo. In short, dahil co-ownership ito, ay ang mapupunta lang sa kapatid ay yung share niya doon sa co-ownership. Okay? Ngayon, sabi mo dito, ito complicated ito ha. Sabi mo dito, itong manang ito ay namana niya nung pagkadalaga pa. Okay? So, critical ito ha. Dahil kung sila ay kinasal o kayo ay kinasal nung effective na yung Family Code on August 3, 1988. Okay? Anumang pagmamay-ari ng pagkadalaga at pagkabinata. At the time na kinakasal kayo, take word kinakasal, okay? The moment na nagsagot kayo na I do, o I do bawat isa, automatic po yun. Ang anumang ari-arian
na sa pagdadalaga o sa pagkabinata 'no, ay ito'y mapupunta maging bahagi ng inyong absolute community property 'no, na except of course 'no, kung meron kayong tinatawag nating prenuptial agreement or marriage settlement na nagkaroon kayo ng agreement about separation of property. Now in the absence of that, siyempre ang default po na property relation ng mag-asawa is yung tinatawag nating absolute community property sa ilalim po ng ating family code as amended. So in this case 'no, dahil ito ay pagmamay-ari ng pagkadalaga ng iyong, pumanaw na asawa at kung kayo ay kinasal nung effective na ang family code, ay maging bahagi ito ng inyong community property. Ay 'pag sa ganitong situation, lahat yung kalahati po ay maging bahagi ng inyong absolute community. Masasama po yan dun at, 50% of that 'no, ay mapupunta po sa inyo bilang inyong conjugal or share po ninyo sa inyong absolute community property. Yung natirang kalahati naman ay equal sharing din po yan sa mga anak ninyo kung meron kayong anak 'no. At kasama rin kayo doon sa sharing na yun kasi kayo ay compulsory heir o surviving spouse. So, halimbawa tatlong anak ninyo, yung natirang kalahati sa inyong conjugal o sa inyong absolute community property, ang kalahati mo diyan ay divided by equally into 4 kasi tatlong anak ninyo, plus ikaw, 4, okay. So, yun ang magiging legitimate kumbaga ang tawag dun. Yung one half na yun, ibang usapan yun kasi yun ang iyong conjugal or share po ninyo doon sa inyong absolute community property. Kaya kaya wala pong basihan 'no, ang sabi ng inyong hipag, ang pananaw ng inyong hipag na wala kayong karapatan na magmana kasi, ah, kasi pumanaw na ang inyong, ang inyong asawa at yung kapatid ay dapat mapunta sa kanya. Tandaan po natin, yung kapatid po ng pumanaw 'no, tulad ng nasabi natin kanina, ay maaari lang pong magmana 'yan 'no, kung ang pumanaw ay wala pong asawa at anak at wala ng magulang. So, sila yung mga tinatawag nating collateral relatives, okay. Okay. So, hindi sila magpe-prevail doon sa mga compulsory heirs tulad ng, asawa at mga anak, okay. So, kaya compulsory heirs, ang kanila pong mana o legitim ay naka-reserve po 'yan ng batas at hindi po para sa kanila na tagapagmana at hindi po 'yan maaaring pagkaitan 'no, ah, ng, ng sinuman 'no. Halimbawa kapwa man niya tagapagmana or yung kapatid na pumanaw na asawa, okay. So, I hope nasagot po natin ang katanungan sa atin ni Bolinao Pride. Alright, so, bago tayo magpatuloy, mayroon na po tayong, ah, Facebook, page 'no, sa account po, sa Facebook. So, may page po tayo do'n, ito po ay kabubukas lang po natin 'no. So, at the time at this very moment po baka wala pa pong 150 siguro ang naka-follow. So, just in case po na meron kayong Facebook account or wala man, paki-share po ang information nito upang sa gano'n, yung inyong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala po ninyo ay meron din silang pagkakataon ma na ma-meet natin sila 'no, makipag, interact tayo sa kanila sa ating, Facebook account, okay. Ngayon, of course po paki-follow po 'no, paki-click po ang follow at saka yung subscribe sa ating bagong Facebook account. Sa mga YouTube viewers naman po natin, subscribers 'no, sharers 'no, mga likers, marami pong salamat. At of course, kung hindi pa po kayo napag-subscribe dahil sabi po ng datos ng YouTube ay more than 60% daw po ng ating mga subscribers, ang mga viewers natin ay hindi daw po subscribers 'no. So, kung if you find our videos interesting, informative at siguro naman po hindi lang po kalabisan, 'pag ako po'y hihirit po sa inyo ng isang isang click lang po isang hit lang po ng subscribe, shares, and like po natin and of course yung notification bell upang sa gano'n kung may updates po tayo, you'll be duly be notified at wala pa kayong na mga episode, okay. So, I hope na nabigyan po natin ng, ng,
aral 'no, o impormasyon 'no, ang, ang ating pong sumulat 'no, sa episode nito, si Bolinao Pride, okay. So, maraming salamat and I hope 'no, to see you again in the next, video o episode po natin. Bye-bye.